siguraduhin mo. Napakahalaga po sa buhay ng tao na sigurado niya ang kanyang mga ginagawa. Bagamat hindi tayo katulad ng Panginoon o ng Diyos na nigawa ng langit at lupa na ang kanyang langing ginagawa ay tama. Madalas ang tao, bagamat sinisigurado niya na makagawa siya ng mga bagay, meron din mga pagkakataon na mali ang ginagawa niya para masigurado niya isang bagay. Usong-uso sa ating kapanahunan, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, na sinusigurado nila ang kanilang buhay dito sa daigdig sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang assurances. Ngunit ang pagkakamali po dito ay kung ang ating buong panahon, ang buong pag-iisip ay sinisigurado lang natin ang buhay dito sa lupa, ito po ang mali. Dapat po ay sinisigurado natin hindi lamang yung kalagayang panlupa ng ating mga buhay o ng buhay ng ating mga mahal sa buhay, kundi maging yung buhay nila pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Ating po makikita mula po sa Marcos 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ano ba yung papakinabangan ng tao na makamtan man niya ang buong sanlibutan? Maging katulad man siya ni Bill Gates, maging katulad man siya ng mga pinakamayayamang mga tao sa buong daigdig o maging sa bansa Pilipinas, katulad ng mga Rason, katulad ng mga Tan o kaya ay ng mga Go Hong Wei at iba pa. Ngunit mapapahamak naman ang kanilang kaluluwa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay walang silbi. Kaya nga marami po mga tao na kapag sila po ay nagtrabaho ay hindi lang isa, kundi marami po mga trabaho ang kanilang kinukuha upang masigurado nila ang kanilang mga buhay. Yung iba naman po ay mga negosyo, marami po sila mga investment. Yung sabi nga ng iba, kung mayroon kang active income, dapat mayroon ka rin passive income. Yung iba po, ang pera po nila inilalagay nila hindi lang sa bangko, kundi maging tinatawag na land banking. Namimili sila ng mga lupa na kailangan nilang i-invest para sa pagdating ng panahon, yung mga lupang ito ay tunay na lalaki ang halaga. Sabi nga ng marami mga investors at mga negosyante, ang lupa daw po ay hindi siya nalulugi. Patuloy appreciation ng halaga nito. Yung iba naman po ay nag-i-invest sa pamamagitan ng pagkuha ng iba't ibang education. Kaya nga tayo mga Pilipino and even other race, they invest on education and they make sure that their children will go on education unto their college degree. Ngunit, ang sabi ko nga po, kung hanggang dito lamang ang tuon ng tingin ng mga tao o natin, ito po man lahat ng mga bagay na ito ay lilipas. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mananatili ay ang salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo po ay makinig, maunawaan natin ang sinasabi mismo ng Diyos. Napakahalaga na sinisigurado po natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Ang tanong po dyan ay, paano natin masisigurado ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Dahil ang kaligtasan ng kaluluwa ay nasisiguro po. 100% pwede natin siguraduhin habang tayo po ay nasa lupa kung saan mapupunta ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kung sa lupa po ay hindi po natin alam, tiyak po hindi po tayo mapupunta sa langit na kasama ang Diyos. Kaya nga po habang may pagkakataon pa ay tunay na siguraduhin natin, una sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia ay ibinigay ng Diyos upang masigurado po natin ang tamang buhay, tamang pamumuhay habang tayo ay nasa daigdig at habang inihanda natin ang buhay natin sa tunay na buhay. Ang tawag po dyan ng banal na kasulatan ay buhay na walang hanggan na kasama po ang Diyos. At ang sabi nga ng John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Maliwanag po sa banal na kasulatan na ang kasiguruhan na para magkaroon tayo ng buhay, ng pinagpalang buhay, maging dito sa lupa at doon sa kabilang buhay, ay sa pamamagitan ni Jesus na siya nagkaloob ng kanyang buhay at napako siya doon sa krus, naghirap, at doon ay namatay, ang kanyang dugo ay tumigis doon sa Kalbaryo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at siguraduhin ng Diyos
sa pamamagitan ni Jesus na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi po ng banal na kasulatan na si Jesus ang katiyakan, ang sabi ng salita ng Diyos, na kung mayroon tayong Jesus sa ating mga buhay, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Sigurado po tayo doon sa langit. Kaya nga si San Juan ay sumulat sa 1 John 5:13, isinusulat ko ang lahat ng ito sa inyo upang kayo na nananalig sa Panginoong Jesucristo ay tiyak na may buhay na walang hanggan. So yung mayroon na tayong buhay na walang hanggan, mga past tense na po ang ibig sabihin niyan. Noong panahon na tayo manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ibinagkaloob na po sa atin ang buhay na walang hanggan. Para tayo makasiguro na tayo ay may buhay na walang hanggan, ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ang sumulat, ang sabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Ginamit niya lamang po yung mga makadiyos na mga tao, mga propeta, mga hari, mga doktor, mga mangingisda at iba't iba pang klase ng tao. Kanya pong ginabayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maisulat ang kanyang manual o kung paano mabubuhay ang tao at kung paano tayo magmamana ng kaharian ng langit. Ang Diyos po ang nagsalita, kaya nga nasabi po dito ni Rick Warren, what is your assurance of salvation? The promise of God's word. If God says it, kung ang Diyos ang nagsalita, that settles it because God cannot lie. You can trust the promise of God's word. Amen?